Ayon mismo mga kaiksena kay Trillanes, kampo talaga nitong putang inang si Sara Duterte ang nasa likod ng planong destabilisasyon. Naniniwala kayo hindi? Oo o hindi? Paki-comment nga. Pero na! Like, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direct Freddy para sa lahat ng henerasyon. Comment nyo mga kaiksena. Ayon mismo kay Antonio Trillanes, kampo ni Sara Duterte ang nasa likod ng planong destabilization. Ikaw, Direk? Siyempre naman, naniniwala ako kahit wala pa sa sinasabi si Trillanes, ang lakas ng aking pakaramdam na itong putang inanto at ang pamilya niya ang may pakana at plano ng destabilisasyon dahil gusto nga nitong maagaw ang pagiging presidente o mapalitan si Pangulong Bongbong Marcos. Ito, sige, pakinggan natin ano sabi ni Antonio Trillanes. Ba't kaya Sir Trillanes, pagka huwag nyo nang cancelin, ha? Naka-schedule sa amin yan sa Bengador tsaka si Gadon Ay, nasabi ko. Oo, dapat nung nakaraan guest namin yan si Trillanes tsaka si Gadon, Ang gulo siguro namin dun. So, ito na, pakinggan natin mga kaiksena, Diretsang inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes na kampo ni Vice President Sara Duterte at Hindi ko nga alam bakit nagpipiling malinis pa tong hayop na si Sara Duterte. Kita-kita naman kung sino talagang totoong walang ya. 'Di ba? nagluluto ng isa na namang people power laban sa administrasyon. Pero si VP Sara, hinit na walang planong agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasaan ba yung tubo? Fake news talaga to si Sara Duterte. Sara, putang ina mo. Boom! Maraming bansa kang sinabihan na gusto mong patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos at number 1 na yung dahig. Hayop ka talaga, king ina mo. Saksakan ka ng fake news, Sara. Boom! Diba? Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Alam nyo, hindi ko pa sana ipapakita dahil mamaya pa to Oo, pero sige, dito na. Sinungaling kang putang ina mo, Bibigyan natin siya. Ulitin mo nga, Direk. Sige, ulitin natin. Yan. So, wala daw siyang sinabi na gusto niyang patalsikin o agawin yung posisyon. Yan, walang planong agawin. Sinungaling ka talagang punyeta ka. Babasagin kita. Wait lang. Gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto. Sige. Eto, pakinggan mo to, hayop ka. Yan. Kunin muna natin yung video kay Attorney Claire kasi yung video ko rin na ganito, ang tagal ko nang na-vlog to So, halungkating ko pa, abutin pa ako ng oras. Meron pala si Attorney Claire din. Wala Pakinggan mo to, Sara, putang ina mo. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM. Pero na! Subscribe na agad sa channel na Derek, wala naman sinabing agawin Diyos ko naman, hindi pa ba napakadaling intindihin? Sino Vice President? Siya. Di ba? Maliwanag. Ngayon, kapag yung presidente napatalsik, nawala, namatay, pinatay, hindi, malamang papatayin. Kasi yun talaga ang playbook, may ipa-assassinate si Pangulong Bongbong Marcos. Sino papalit? Siya. Ulitin natin, anong sabi niya ulit? Anong intention niya? Kahit
alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat, gusto natin mapalayas si BBM. Pero na! Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging... Di ba? Isang putang ina mo, Sara. Saksakan ka ng sinungaling, talagang hayop ka, yung ina mo. Boom! O ano, hindi pa ebidensya sa'yo to? Ha? Hayop to? Ang kapal ng mukha mo. Wala daw balak agawin. Tapos siya pa may ganang magsabi na siya ay gusto daw hayaang makita ng tao kung gaano daw kawalang hiya ang Pangulong Bongbong Marcos. Eh sa pananalita mo palang ikaw ang walang hiya rito eh. Boom! Paano mo nasabi, Direk? Una sa lahat, mga kaiksena, sino ho ba ang merong kasong kinakaharap? Hindi ba siya? Backward pa tayong konti. Sino ho ba ang pamilya na may kinaharap na crime against humanity? Tatay niyang karton. 'Di ba? Paano gagawin natin? Sa dami ng ginawang katarantaduhan ng tatay mo, sabi nga ni Digong, papalayasin niyo si Satanas sa impyerno. Di ba? Ganun kayo kasama eh. Tapos idagdag na rin natin kung gaano pang kawalang hiya itong pamilyang to, mga kaiksena, no? Ang kanilang panggap, simpleng buhay, mahirap, hindi korap. Di ba? Ang kanilang portrayal nila, kakain sa karinderya kuno, at magbe-birthday na kanin, cupcake lang yung cake. Pero sa kabilang side ng camera, litrato o video, nandun ang tunay na na kanilang karangyaan ng buhay. 'Di ba? Bukod pa doon, tatay niyang karton, manyakis. Biruin nyo, mga kaiksena, napanood nyo naman siguro yun. Proud na proud pa yung tatay niya na nang mamanyak ng katulong. Naalala nyo yun? Diba? Yung kesyo daw, yung kamay daw niya, ni Digong ipinasok niya daw sa panty. Tapos, alam nyo yung ginawa. Basta ganon-ganon. 3 beses binalik-balikan ni Digong. Proud pa siya. Subscribe na agad. 'Di ba? Sino ba rito ang may kaso, ng tawag dito, pagpatay at koneksyon sa mga drug lord, nakita ni Michael Yang, Pogo, 'di ba? Sino dito ang mga bunganga? Bunganga talaga naman pong hindi nakakatuwa. Sino ba? Di si Digong. Siya din. Lahat silang magkakapatid, ganun ang bunganga, mana sa tatay nila. Yung mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos, nakitaan mo ba ng masamang ugali o attitude, action, kahit man lang nagde-dirty finger, meron ba? Wala. Kayong magkakapatid. Ano lagi yung ginagawa? Mura, pananakot, pambubuli, di ba? Tapos sabihin nyo, ang gusto yung palabasin, kayo yung mabuting tao. Putang ina nyo. Boom! Subscribe na agad sa channel. Di ba? Sinungaling. Wait lang, baka may nailagay ako ditong, alam ko meron. Wait lang wala. Yan. Ulitin ko lang for the last time ulitin natin So wala siya planong agawin ang posisyon. Wala siyang plano na palayasin si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya. Hindi niya daw gusto Opo. Hindi mo gusto Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM. Boom!
Kaya tuloy mga ka-eksena, sa ginawa niya, as sinabi niyang ganito, palibasa nga walang script si Sara Duterte dito, ganyan lang, kusang pumasok sa utak niya, yun, sumablay na naman siya. Yan ang problema kay Sara Duterte. Kapag wala siyang script, marami siyang nabubuking sa sarili niya na ikakasira niya. Kaya nga nagbabasa na lang yan eh. Kaya nga kailangan niya ng script. Dahil pag wala, talagang masusunog at sinisira niya yung sarili niya sa mga kasinungalingang pinagsasabi niya. 'Di ba? Oh. Kung tututukan kita ng barel, papasukin ko bahay mo. Siya ka pa, yung ina mo, bading. Boom!